pinaglilingkuran at inaasahan na siyang gagawa sa lahat ng bagay na aming kabubuti. Maraming salamat, Ama, sa hapong ito, sa kalakasan at lahat ng bagay na iyong binigay sa amin. At gaya ng inaasahan ng bawat isa na pumaparito, Ama, ay pagpalain mo, Diyos, at kausapin mo kami muli sa magitan ng mga salita. At hindi lang kami sa dakong ito, kundi ang bawat isa na nasa pagkakatipon, maging ang nag-iisa kung mayroon man, O Diyos, mangusap ka sa espiritu ng iyong mga anak. At magbigay ka, Ama, ng sapat-sapat na kalakasan at liwanag habang ang takbuhin na malapit ng matapos, O Diyos, ay aming tinatahak. Salamat, Ama, na ang aming Panginoong Hesus siya ang nagpasimula at siya rin ang tatapos ng lahat ng ito. At ang buong kapurihan ay laging may balik sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Lagpakan natin ang Panginoon. Makaupo ng lahat. Hallelujah. Sana tinuloy-tuloy na lang para makaabot sa alas 5. Praise God. So, sa hapong ito, mga kapatid, ay ang aking bahagi sa inyo ay ibinahagi ko na ito doon sa amin. Siguro kung nanood kayo sa aking ngaral sa live streaming, ay mayroon namang idinagdag ang Panginoon at nawa ito ay ating pagsaluhan ngayon na huwag lumampas sa ating pakinig. Hallelujah. Dahil alam natin na ang rapture ay namiminto na. Amen? Kita natin ang mga kaganapan sa iba't ibang bansa na patuloy ang kaguluhan. At sabi ko nga, ang mga bansa ay parang magkakapitbahay na nagkakaroon ng samaan ng loob, na lumala ng lumala at hindi na ito magawan pa ng paraan hanggat hindi babalik ang Panginoon. Parang magkakapitbahay lang na nag-away-away hanggang sa lumala, hanggang sa umabot na sa patayan. Naalala ko nung aming kapitbahay sa Pasita, doon sa unang tinitirahan namin, dahilan sa salita ng Diyos ay nagagalit sa akin. Kasi ang sabi niya, siya daw ay nagtuturo ng salita ng Diyos. At dumating naman yung isang kapitbahay ko, ang sabi niya, ako rin naman ay nagtuturo ng salita ng Diyos. So, malapit lang. Yung isa kaharap ko, yung isa naman banda doon ng unahan ng konti. At ang sabi nung aking kapitbahay na kaharap ng aking bahay, sa pag-aaral ko sa mga salita ng Diyos, nasumpungan ko na napakaraming mali. At ako naman ay hindi nakatiis. Sabi ko, ikaw ang mayroong maraming mali, pero ang Biblia walang mali. So dahil doon, nagalit siya sa akin. So hanggang sa bawal na kami umupo sa gutter doon sa gilid ng kanyang bahay. So galit na galit dahil sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi ko, ikaw ang mayroong maraming mali, pero ang Biblia walang mali. Sumagot man yung isa na nagtuturo rin daw siya ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, sa totoo lang, hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, yan ang tama. Pero sabihin mong Biblia, maraming mali. Di ako niwala doon. Sabi ko, o ikaw may mali. So, nabigla ako doon dahil sa dinidipinsahan ko lang ang salita ng Diyos. Hanggang sa umabot yung panahon na napag-initan kami, pati mga anak ko, maliliit pa sila. Bawal na maglaro doon sa gilid ng kalambahay. Pati sasakyan ko, hindi na pwedeng pumaraking doon sa tapat ng bahay ko. So, sa madaling salita, naghanap kami ng tirahan at yun nga, nakalipat kami doon. Yun yung aming nalipatan. So, mabigat talaga pag ang kaaway ay nasagi mo. Diba? Kasi nasagi yung espiritu kaya nagalit. So, sa hapong ito, mga kapatid, sabi nga ni Brother Johnson kanina, ay talagang ang mga bansa ay matindi na ang kanilang paghahanda. Sa halip na ang pag-ukulan ng panahon ay ang agriculture para hindi magutom ang mga mamayan, ay nakapokus na sila sa paggawa ng mga sandatang pandigma. Kaya ang budget pang ekonomiya ay nabuhos doon sa paglikha ng mga sandata. Kaya wasak talaga ang ekonomiya ng mundo. Dahil ang sabi ng
kasulatan, Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 16, pinapanghina ni Satanas ang mga bansa. Inuuga niya, nililiglig. So, yan ang ginagawa ngayon ni Satanas. Pinag-away-away ang mga bansa para masira ang ekonomiya, para ang pag-ibig ay lumamig. Sino ba namang hindi lalamig? Sabi nga ni Brother Johnson kanina, ang Iran at Israel, magandang relasyon sa pasimula. Bandang huli, ano na ngayon? Ha? Paproksi-proksi pa sa digmaan, pero ngayon, personal na siyang lumusob o umaatake. Hallelujah. So, palala ng palala at ang pag-ibig ay nawala na. So, minsan iniisip ko sa end-time message believers na parang ganun din ang ginagawa ng kaaway. May mga lihim na pumapasok na hindi naman talaga mangangaral at lilikha ng hindi maganda. Oo. Sinaniwala ako na ang isang lalaki, kung tinawag talaga siya at kabahagi sa fivefold ministry, ang kanyang gagawin ay sa ikatitibay ng katawan ng Panginoon, hindi sa ikawawasak. At ang kanyang mga turo ay hindi pwedeng lumaban sa Biblia. Kaya iniisip-isip ko, napakarami ngayong mga nagsabing mga ngaral pero hindi naman talaga sila kabahagi sa fivefold. Sipin ninyo, ang Diyos ay namatay. At ang tunay na Diyos ay ang anak. Saan ba natin mababasa sa Biblia yan? Ang tunay na Diyos ang anak, paano naman yung ama? Mahirap na pagpapaliwanag yan. So walang ganun ang mga apostol na aral. Amen? Hallelujah. Kinakalaban na niya ang salita ng Diyos. Kaya lilikha talaga ng, at sabi ni Pablo, palala sila ng palala. Liban na lang kung magsisi sila at babalik sila sa salita ng Diyos. So doon naman sa Taytay, ang Biblia, parang ayaw na nila kundi spoken word na lang. Ang sabi doon, sa inyo na lang yung Bible. Sabi ko, hindi na ako dadalo uli dyan. Mahirap na ano yan, pagtitipon. Ang Biblia parang ayaw nang basahin. Dahil masarap basahin ng spoken word. At ang sabi nila ay naihayag na lahat. Paano naman yung ating panahon ay nasa lumilipad tayo na agila? Amen? So pag lumilipad ang agila habang tumataas, mas malawak yung nakikita. So ibig sabihin, hanggat walang rapture, ang Panginoon ay nagdadagdag ng kapahayagan. Amen? Nagdadagdag. Kaya hindi lahat ng kapahayagan ay ibinigay ng Diyos kay Brother Branham. Ako'y naniwala diyan na hindi lahat ng kapahayagan ay ibinigay kay Brother Branham. Gaya lang yan sa sinabi ng Panginoon sa mga alagad. Sa Juan chapter 16 verse 12, ang sabi doon, yun ay mga apostol na yun ha. Kumbaga sa unang batch ng mga apostol. Sabi ng Panginoon sa verse 12 ng chapter 16, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. So hindi panahon para maunawaan nila. Kaya niwala ako mga kapatid na bawat kapanahunan, ang Diyos ay may limit na liwanag lang na ibinibigay sa mga manampalataya. At habang mga kapanahunan ay tumatakbo, nagdadagdag siya ng liwanag. Yan ang aking nakikita sa Biblia. At dahil nandito tayo nabubuhay sa huling iglesia, at naniwala ako na dito ibubuhos ng Diyos ang mga kapahayagan na dati-rati ay hindi nila nahawakan o hindi na ibigay sa kanila. At naniwala ko mga kapatid, sa iglesia ng Laodicea ay magsilang ang Diyos ng isang bata na iglesia. Naalala niyo si Esther at si Basti? Ang sabi ng hari, tawagin niyo ang reyna para ipakita ko sa aking mga counselor na maganda talaga si Basti. Piyesta yun, di ba? Pero anong sabi ni Reyna Basti? Hindi ako pupunta doon. Bagkus magdaos ako ng sarili kong piyesta.
So nagalit ang hari. At ang sabi ng hari, anong gagawin natin kay Reyna Basti? Dangang hindi siya tumalima sa hari. At ang mga tagapayo ng hari ay 7 yun sila, ating babasahin. May nagsabi doon, mahal hari, para hindi tularan si Reyna Basti ng mga kababayan sa kaharian, ay palitan mo. At sa panahon na yun ay lasing ang hari. At sabi ng hari, tama, palitan ko si Reyna Basti. So, ang announcement ay buong kaharian. At sa madaling salita, may napili. Isang bata at maganda, si Reyna Esther. Amen? Bata na at maganda pa. Hallelujah. Nagustuhan ni Ahasuerus ang isang dalagang bata pa at maganda. Ako niwala na ang iglesyang isisilang ay bata at maganda. Dahil ang unang iglesia sa Episo, nang lalamig sa pag-ibig. Mabasa niyo yan sa Apocalypse chapter 2 verse 6. Ako'y may laban sa iyo sapagkat iniwanan mo ang iyong unang pag-ibig. At dahil doon iniwanan lang unang pag-ibig, lumamig sila sa Panginoon. Kaya nga ang magkasintahan nito sa lupa, pag malamig na sa isa, may papasok diyan. May sisingit diyan. Baka pwede ako diyan. Malamig niya ang relasyon nyo. Diba? So, ganun yun, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na patuloy siyang nagdadagdag ng liwanag sa atin. Sabi ng Biblia, sa iyong liwanag, nakakita kami ng liwanag. Kaya dito sa hapong ito, tayo ay mag-aral ng mga salita ng Diyos. At dalangin ko na mag-iwan ito ng pagpapala sa atin. At madaliin ko dahil ang oras mabilis. 5:00 lang daw. Okay. Salamat. Ating basahin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2. At ito ay pamilyar na sa atin sa mga nagbabasa. Pero sa hindi mahilig magbasa, kundi TikTok ang kahiligan, ay talagang hindi ito maintindihan. Kaya encourage ko kayo na maging mahilig kayo sa pagbasa sa mga salita ng Diyos. Dahil yan ang ating liwanag, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Dito sa chapter 2 ng Mga Gawa, verse 1, sabi ko hina na i-share ko na ito sa amin. Chapter 2, verse 1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay ng kanilang kinauupuan. So para makatipid ako ng oras sa madaling salita, ito yung unang pagbuhos ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. Amen? Ito yung katuparan sa sinasabi ng Panginoon na maghintay kayo sa Jerusalem. Huwag mo na kayo umalis. Dahil ibubuhos na ng Ama ang kanyang pangako na malapit nyo nang tatanggapin. Amen? Hallelujah. Ngayon sa lumang tipan, ang sabi ni Pablo, yung mga ginagawa nila doon ay anino lang ito sa mga tunay na mga bagay na magsisidating. Anino. Kaya puntahan natin ang lumang tipan sapagkat mahalaga din yun. Para makita natin dito sa bagong tipan ang realidad. At maniwala kayo sa hindi mga kapatid, kapag binuksan kayo ng Panginoon, talagang mayroong kagalakan na maidagdag sa inyong espiritu. Hallelujah. Dahil alam naman natin, ang iglesyang tunay, bakit ko sinabing tunay? Maraming piki eh. Kibuloy lang eh. Piki na, malinaw yan eh. Saan siya ngayon? Pinaghuhuli siya. Sabi niya, dadaan kayong lahat sa akin dahil kung hindi, di kayo maliligtas. Ngayon, huhulihin na siya. Siya daw ang may-ari ng lahat ng kaluluwa. So, ngayon, huhulihin siya ng mga tao. So, dito sa Leviticus chapter 23, ito, alam naman nyo ito mga kapatid, pero mayroon lang na idagdag dito. Hallelujah. Alam natin dito sa Leviticus chapter 23 verse 1 hanggang
verse 44, kung ating babasahin niya ng buong buo, ito ay kapistahan ng Panginoon. 7 kapistahan ng Panginoon sa Israel na kailangang idadaos nila taon-taon. Amen? At ang 7 kapistahan na ito ay mga anino lang ito sa mga tunay na mga bagay na magsisidating. Ano ba ang unang pista doon? Ang sabi dito sa Leviticus chapter 23 verse 1, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong ay ang mga ito, ang aking mga takdang kapistahan. So mga kapistahan, 6 na araw na gagawa, datapwat sa ika-7 araw ay Sabat, takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Una, sa unang buwan ng ika-14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. So alam natin, ito'y tumitipo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang ating Paskwa. Hallelujah. 3:00 ng hapon ay ipinako sa krus ang ating Panginoon. Pangalawang piyesta at ng ika-15 araw ng buwang iyan ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin, kundi maghandog kayo sa Panginoon na 7 araw ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ika-7 araw ay magkaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. So, itong ikalawang piyesta ay sa Panginoon pa rin. Ang Panginoong Hesus pa rin ang tinutukoy. Pagdating sa verse 10, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka kayo nakapasok sa lupain na ibigay ko sa inyo, ay inyong nagapas na ang 6 yaon, ay magdadala kayo sa saserdote ng bigkis na pinakapangunahing bunga ng inyong pagapas. At aalugin niya ang bigkis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sa ganang inyo. Sa kinabukasan, pagkatapos ng Sabat, aalugin ng saserdote. So ano daw ang ikatlo na kapistahan? Pista ng unang harbis. Sa madaling salita, ang 3 kapistahan na ito ay tipot larawan sa kamatayan ng ating Panginoon, pagkalibing ng ating Panginoon, at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Si Kristo ang unang nabuhay sa mga patay na hindi na namamatay. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Siya ang tinutukoy dyan sa 3 kapistahan na yan. Kamatayan ni Jesus, pagkalibing ni Jesus, at pagkabuhay magmuli ng ating Panginoon. Anong araw namatay ating Panginoon? Biyernes. 3 araw lang. Sa madaling salita, nabuhay siya Linggo. Yan ang sabi ng Biblia, sa unang araw ng Linggo ay pumaroon ng mga alagad sa libingan para tingnan ang libingan ng ating Panginoon. So, Biyernes siya, 3:00 ng Biyernes ng hapon namatay, ngunit Linggo na madaling araw ay nabuhay magmuli ang ating Panginoon. Dahil siya ang first fruits of the harvest. Unang bunga ng ani ang ating Panginoon. Kita niyo, kapatid? Ngayon, ang sabi doon, kapag naani na ninyo ang unang ani, dadalhin ninyo sa saserdote. At pagdating sa saserdote,
itataas ito ng saserdote at aalugin. Itataas at aalugin ang unang ani. Tipot larawan ni Kristo nung siya nabuhay na magmuli, itinaas. Amen? Lampas pa sa mga langit. Hallelujah. Ngayon, ang ikaapat na kapistahan, tandaan natin mga kapatid, babasahin ko lang. Sabi dito sa verse 11, at alugin niya ang bigkis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sa ganang inyo. So itataas ng saserdote at aalugin. Sa kinabukasan, pagkatapos ng Sabat, aalugin ng saserdote. So pagkatapos daw ng Sabat, aalugin. Sa atin, ang Sabat ay Sabado. Dapat magkakaintindihan tayo dyan. Sa atin, ang Sabat nila, Sabado sa atin. Kaya kinabukasan ng Sabat, Linggo. Amen? Nabuhay na magmuli ang Panginoon. Doon na itataas ng saserdote para tanggapin ang bayan ng Diyos. Para pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, tatanggapin na tayo ng Diyos. Amen? Babasahin ko sa unang Pedro. Tingnan natin. Dahil kung hindi nabuhay na magmuli si Kristo mula sa mga patay, manatili tayong walang saysay. Tingnan natin. Sa unang Pedro chapter 1 verse 1, si Pedro na apostol ni Jesus Kristo sa mga hinirang na ng ibang bayan na nasa pangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisika ng dugo ni Jesus Kristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin nawa ang Diyos, take note sa verse 3, itong gusto kong i-drive mga kapatid. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa, sa English, abundant mercy. Hallelujah. Napakaganda, no? Sabi ni Pastor Arky kanina, ang aking Biblia, English, diglot. Pero tatagalogin ko ito para malinaw. Ayos, tamang-tama. Maganda nga naman ng English eh. Na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa sa magitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus Kristo sa mga patay. Kita nyo? Ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa. Dahilan sa kanyang masaganang awa sa atin. Nang si Kristo ay buhay na manyag muli sa mga patay at iniangat niya lampas pa sa mga langit. Kaya doon sa lumang tipan, ang unang ani nila ay itataas talaga para tanggapin sila ng Panginoon. Katulad sa atin, kailan itaas si Kristo lampas pa sa mga langit para tanggapin tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, walang pwedeng pumunta sa Ama na hindi magdaan sa Panginoon. Amen? So, yan yung ikatlong kapistahan. Ngayon, ang sabi naman dito, pagkatapos daw na aalugin ng saserdote ang unang ani, pagkatapos, linggo yun, kinabukasan Lunes, mula sa pagtaas ng unang ani, bibilang sila ng 50 days. Amen? Kung inyong babasahin dyan, di ko na babasahin para makatipid ng oras. So, mula nang itaas ng saserdote ang unang ani, magpasimula na naanihin ang bukid. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung naalala nyo, ang tatay ko, hindi naman manampalataya yon. Ayawan ko kung bakit ginagawa niya yon. Pag ang aming mga mais ay aanihin na, bago ipaani yan, kukuha muna ng ilang piraso yon. At ibibitin, itataas niya yon. Yung pala ay first fruits. Pag tinanong namin, hindi rin niya alam. Hindi niya alam ang sagot. Walang sagot. Basta ibinitin niya dyan. Saka magpasimula, anihin ang marami. Oo. Kaya si Kristo ang unang harvest ng Diyos. Tayo ang isusunod. Amen? Kaya itong 50 days, mula itaas ng saserdote ang unang ani, bibilang ng 50 days. Ibig sabihin ng 50 days,
ay Pentecostal harvest. Amen? At kung inyong bibilangin ang 50 days, ay binubuo siya ng 7 linggo. Mayroong 7 Sabat ang 50 days. 7 times 7 dahil bawat isang linggo, 7 days. Ang 50 days ay mayroong 7 Sabat. 7 times 7 equals 49 days. Kinabukasan pang 50 days. Amen? So nakuha niyo mga kapatid. Hallelujah. Kaya itong 50 days ay Pentecostal harvest. At kasama ako dyan. Hallelujah. Dahil ito ay patungkol na sa atin. Itong 50 days. Hallelujah. At ang 7 Sabat, mga kapatid, ang realidad nito ay ang 7 church ages. Nang si Kristo ay itinaas, lampas pa sa mga langit, nagpasimula mag-ani. Amen? Nakuha nyo? Kaya nga, tingnan niyo ang realidad ha. Pupuntahan ko na ang realidad. Si Kristo nang nabuhay na muli mula sa mga patay, ilang araw siya palakad-lakad, pumapasok sa syudad, nagpapakita sa mga tao. Ilang araw? 40 days. Aklat ng mga Gawa, chapter 1. Tingnan natin ha. Kaya nung makita ko ito, sabi ko, ang Diyos ay patuloy na nagdagdag ng kapahayagan. Amen? Para tayo ay hindi tayo mabigla sa sinasabing rapture. Hallelujah. Tingnan niyo ang Aklat ng mga Gawa, chapter 1, verse 3. Nasa kanila naman napakita rin siyang buhay sa magitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya ay makapaghirap na nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. So sa loob ng 40 days, nung siya ay nabuhay na muli sa mga patay, hindi siya kaagad-agad umakyat sa langit. 40 days muna siyang palakad-lakad, nakita ng mga tao. Amen? 40 days ha? Hallelujah. Mula lang siya ay nabuhay magmuli. Hindi siya kagad-agad umakyat sa langit. 40 days pa siya, palakad-lakad, ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, nung siya umakyat sa langit, may 2 lalaki na nakatayo, malapit sa mga alagad. At ang sabi ng dalawa, sabi ito, kayong, sa verse 11, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay para ritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Mga anghel yun, 2. Pero bago umakyat si Kristo sa langit, ay nagsabi siya sa verse 7, kasi ang akala ng mga alagad, ibabalik na sa Israel ang kaharian. Dahil sa panahon na yon, sila ay nasa Roman Empire. Sakop sila. Amen? Inaakala ng mga alagad na makakalaya sila sa imperyo ng Roma. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 8 o verse 6, tinanong nga siya nila nang sila ay nagkatipon na nagsasabi, Panginoon, isasaulin ba ang kaharian ng Israel sa panahon ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahulihang hangganan ng lupa. So ang sabi ni Kristo, hindi ukol sa inyo. Hindi ukol sa inyo. Ukol to sa huling henerasyon. Amen? At tayo mga kapatid ay nasa huling henerasyon. Hallelujah. At dahil nandito tayo sa huling henerasyon na may datnang buhay ng Panginoon, ang mga kapahayagan dati na hindi binigay, ibibigay sa atin ngayon. Hallelujah. Dahil ang iglesia ay itinayo sa ibabaw ng kapahayagan. Ngayon, nung siya umakyat, ang sabi, ibibigay na sa inyo. At anong ginawa ng mga alagad? Nung iniwanan na sila, dito sa verse 12,
Nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lalakarin. Malayo-layo din yun, kasi isang linggong paglalakad. Pero ako iniwala, hindi sila maglalakad. Siguro may mga kabayo o kamilyo. Pero kung lalakarin, 7 days, isang Sabat. Sa madaling salita, 40 days si Kristo palakad-lakad sa lupa. At nung umakyat si Kristo, mga lagad, naglakad pa ng 7 days. 47 na. Mula nang si Kristo ay nabuhay magmulis mapatay, 47 days na. At nung sila dumating doon sa Apirom, nandoon sila nagkakatipon-tipon. At ako'y naniwala na 7 days lang sila doon. Bakit? Kinakailangan matupad ang kasulatan. Ang 50 days ay napakahalaga, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, kung babasahin natin sa English, kasi sa Tagalog, hindi gaano malinaw yan. Tingnan natin, mga kapatid, sa English. And when the day of Pentecost was fully come. Ibig sabihin, yung huling araw ng Pentecostes, yung pang-50 days, pinakahuli, ibinuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Nakuha niyo, mga kapatid? Ibinuhos. Ngayon, kung ang 7 church ages ay tipo sa 7 Sabat, ibig sabihin, mga kapatid, sa huling araw ng biyaya ng Diyos sa mga hintil, ibubuhos ang kapangyarihan. Anong magagawa natin? Anong lakas natin para harapin ang squeezing time? May iglesyang isisilang, bata at maganda. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? Bata na maganda pa ang isisilang na iglesia na siyang pakasalan ni Kristo. Amen? Pinakasalan ba ni Haring Ahasuero si Esther? Oo, pinakasalan. Nakita niyo, mga kapatid? Hallelujah. Ngayon, alam natin na ang may mga Holy Ghost baptism, may kapangyarihan na yan. Pero ang tanong, Brother Vicky, bakit parang wala pa? Alam niyo, mga kapatid, pag-usapan natin ang anointing. Hanggat wala ang anointing, kahit mayroon kang Holy Ghost baptism, ay mahirapan ka pa. Dahil mahalaga ang anointing. Tingnan niyo, mga alagad, nung hindi pa dumating ang Espiritu Santo, anong ginawa nila? Nagtatago. Natakot sila sa bayan, sa mga pinuno, sa mga matatanda. Natakot sila. Pero nung natanggap nila ang Holy Ghost baptism, anong nangyari? May nangyari sa kanila. Dumating ang kapangyarihan ng Diyos. At nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Wala na silang takot. Makulong man o makulong, sige, mangaral tayo. Amen? Hallelujah. Mahalaga ang anointing. Dahil kung wala ang anointing, walang magagawa ang iglesia. Thank you. Alain ng Diyos. Yes, God. So, ulitin ko, ang anointing ay mahalaga. Brother Beck, yung may Holy Ghost na, kailangan pa bang anointing? Kailangan. Bigyan ko kayo ng ang mga alagad, matapos bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, ay nanalangin pa rin sila dahil patuloy silang pinagbantaan ng mga pinuno, ng mga saserdote, ng mga sadisyo at parisyo. Pinagbantaan pa rin sila. Anong ginawa ngayon ni Pedro? Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, at tanda natin, may squeezing na paparating. Amen? Aklat ng Mga Gawa, chapter 4. Matapos silang hulihin at ikulong at pinaglalatigo at pinakawalan
sila ng anghel dos kulungan, at nung makawala sila sa kulungan, pumunta si Pedro sa mga kapatid at nag-report na ito ang nangyari. At dahil hindi pwedeng pigilin, anong sabi dito sa chapter 4, verse 24, at sila ng kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Dahil binalaan na sila. Huwag ninyo ipangaral ang pangalang ito. Diba? Ang sabi sa verse 18, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. So, nandun na ang banta. Talagang panggigipit, squeezing yun eh. Amen? Eh tayo, pag sinabihan na tayo ng barangay, "Hoy, kayo dyan!" Ha? Hindi kayo sumama sa amin. Kami, membro ng World Council of Churches. Kayo, nag-boycott kayo. Huwag na kayong mangaral dyan. Di ba panggigipit? Amen? Panggigipit yun. Anong gagawin natin? Kaya dito sa verse 24 ng chapter 4, at sila ng kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsasabi, "O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nasa mga yaon, na sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nagagalit ang mga hintil at nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa." Naku, mga hari sa lupa. Maulit ito. Mga presidente. Panig yan ang Katoliko. At ang mga pinuno ay nangagpisan-pisan. Naku, mga barangay, mayor, gobernador. Sana nakuha nyo. Laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran. Ang dalawang si Herodes at ni Poncio Pilato kasama ng mga hintil at ng mga bayan ng Israel ay nangagpisan-pisan upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Samantalang iyong iniunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila ay makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo sa kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Tingnan nyo ang verse 31. Anong dumating? Anointing. May Espiritu Santo na ba sila? Mayroon na. Pero kailangan pa rin ang pahid. Amen? Kailangan pa ang pahid. Hallelujah. Mga kapatid, ang may mga Espiritu Santo ngayon, kailangan pa rin ang pahid. Bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Ang Panginoong Hesus, kailangan ba ang pahid? Para gumawa ng mga himala at kababalaghan? Kailangan. Ang Panginoon na yan, ha? Ibinigay ng Diyos sa ating Panginoon ang Espiritu na walang sukat. Amen? Pero sa atin may sukat. Diba? Pero kay Kristo, ibinigay ang Espiritu na walang sukat. Sipin ninyo, Panginoon na natin yan. Binigyan ng kapangyarihan na walang sukat, pero kailangan pa rin niya ang pahid. Aklat ng Magawa, chapter 10, verse 38. Tingnan natin. O 36. Tandaan nyo, Panginoon na yan. Ang sabi dito sa verse 36, at sinalita ng kanyang ang salita na kanya ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesus Kristo. Siya ay Panginoon ng lahat. Talastasan ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatwid si Jesus na taga Nazaret,
kung paanong siya'y pinahiran ng Espiritu, pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. May pahid ba? Amen. Si Kristo na yan, kailangan pang anointing. Kung si Kristo na kailangan ng anointing, tayo, Amen. kahit sabihin mo na mayroon ka ng Espiritu Santo, kailangan mo pa rin ang anointing. Amen? Kaya dito mga kapatid, sa huling araw ng biyaya na ating tinatamasa ngayon, bago magtapos, ibubuhos niya muli ang Espiritu Santo bilang anointing sa iglesia upang harapin ang squeezing time. Amen. Nakuha nyo? May darating na pagkilos ang Diyos. Hallelujah. Upang harapin natin ang panggigipit ng kaaway natin. Hallelujah. Isang iglesia na bata pa at maganda. Walang kapintasan. Amen? Pag sinabing maganda, walang kapintasan. Amen? Di ba sabi ni Pablo, babalikan tayo na walang kapintasan? Di ba maganda yan? Pag sinabing walang kapintasan, maganda. Kaya nga yung mga binata, pag nakakita, wow, ang kinis naman ng balat niya. Walang kapintasan. O di ba maganda? Hallelujah. So ang iglesyang babalikan, maganda, walang kapintasan. Yun ang kanyang papahira ng kapangyarihan, katulad ng nangyari dito sa pasimula. Para makagawa tayo ng mga gawa ng Diyos. Kahit may Espiritu Santo ka na, kailangan pa rin ang pahid, katulad ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nagtataka ako kung bakit ang anak ay ginawa na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Nakita niyo mga kapatid, ano ang destinasyon natin? Bago matapos ang biyaya, win. Chapter 2 verse 1 sa English sa mga gawa. And when the day, singular, pinakahuling araw ng kapistahan ng Pentecostes, 50 days, ibinuhos ang kapangyarihan. At ang 7 church ages ay tipot larawan sa 7 sabat sa kanila. Nakuha niyo mga kapatid? Nawa may nakita kayo. Hallelujah. Dahil ang iglesia, kung hindi bubuhusan ng kapangyarihan, manghihina talaga siya. Kaya nga, anong sinabi ni Isaias? Kinantayan kanina eh. Yun yung pinakaunang kanta na pinaawit ni Pastor kanina nung kami dumating. They that wait upon the Lord. Isaiah chapter 39 ba yun? Tingnan natin. Dahil ang nubya, alam nila may darating na kapangyarihan. Hallelujah. Naghintay ang nubya. Chapter 39 ng Isaias. Hallelujah. Verse 28. Yan ay matutupad sa huling araw na ito. Hindi mo baga nalaman, hindi mo baga narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nang lalata, si Kristo napapagod. Ang Diyos hindi nang lalata. Amen? Yes. O napapagod man, napagod na, nagutom pa, nauhaw pa, dumaan sa balon ni Jacob. Ang Diyos hindi ganon. Amen? Walang makatarok ng kanyang unawa. Si Kristo hindi niya alam kung kailan siya babalik. Nakita niyo mga kapatid? Sa Godhead lang yan, ha? Siya nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinapanaganan niya ng kalakasan. Hallelujah. Pati na mga kabinataan ay nalalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Nakita ninyo? Ano kaya, mga kapatid, kapag hindi ka sasali sa kanila, huwag ka na pumasok sa trabaho. Bawal. Di ba manghihina ka? At mayroon ka pang bisita palaging dumarating? Alam nyo,
Nakakatakot na bisita yung pag dumating. Yung si Judith pag dumating sa bahay mo, nakakatakot yan si Judith. Eh kung wala ka ng trabaho, paano si Judith pag dumating? Di ba, manghihina ka na? Naku, nandito naman si Judith. Magkano yan, sweetheart? 2.5. Eh, dumating naman yung isang Judith. Oh, dami palang Judith. Tubig, kuryente, upahan. Naku, dami. Hindi ka ba manglalata? Pero pag dumating ang kapangyarihan, amen? Kanino darating ang kapangyarihan? Sa kanila naghihintay sa Panginoon. Hallelujah. Alam natin, ang panggigipit na yan ay buong mundo yan. Sabi nga ni Brother Johnson kanina, ilang klase ngayon ang pera na gustong paikutin? 4. Dala ng Amerika, BRICS. Ano pa ba yung isa? Yung AUKUS ba yun? AUKUS. Yung AUKUS, Australia, United Kingdom at United States. AUKUS yun. BRICS. BRICS, AUKUS. At ano pa yung sa China? Yuan at saka yung dollar ng Amerika. So, 4, mga kapatid. Hallelujah. Eh, paano yan? Eh, wala ng pira-pira pagdating ng panahon na yan. Eh, kung wala nakasiksik dyan sa iyong balat, wala ka na may isuswap doon para makakuha ka. Eh, gutom na si sweetheart. Ang mga bata gutom na. Ano ipapakain mo? Di ba manghihina ka? Ha? Dahil panggigipit na yan. Hindi pa lumalantad ang Antikristo dyan. Nagpasimula pa lang yan. Nag-dry run pa lang siya. Amen? Amateur tribulation ang tawag dyan. Kailangan natin ang pahid para magkaroon tayo ng lakas at kapangyarihan para harapin sila. At nung dumating yan, mga kapatid, hallelujah. Ano ang sabi doon? Ang mga kabinataang lalaki at babae nanghuhula. At ang mga kalalikihan ay nakakita ng mga pangitain. At ang may mga edad na, mga matatanda na ay nanaginip ng mga panaginip. Hallelujah. Kapag nangyari yan, mga kapatid, buong daigdig, tanda yan na tapos na ang biyaya. Katulad sa pasimula, may ibinuhos na kapangyarihan. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Propeta Joel, ang aking bayan ay hindi mapapahiya. Kakain sila ng sagana. Amen? Mapupuno ang kanilang lapag, ang kanilang kamalig, aapawan. Inapawan na ba ang ating puso? Kailangan mag-umapaw ang kagalakan. Amen? Yes, amen. Hallelujah! Kailangan matupad ang lahat na nakasulat para sa atin. Kaya minsan iniisip ko, Panginoon, hindi pa ba tapos ang biyaya? Ang sagot na sa Biblia, hindi pa, maghintay ka lang. Panginoon, may mahina na pangatawan ng aking may bahay, maghintay ka lang. Hallelujah. Panginoon, di ba sabi mo, ang mga tanda ay lalakip sa mga nagsampalataya? Oo, totoo yun. Kapag hindi mo maintindihan ang mga gawa ng Diyos, matitisod ka sa Diyos. Kasi sinabi niya yan. Ang mga tandang ito ay lalakip sa mga nagsasampalataya. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, ay gagaling. Ito ngayon, sinipon. Pray. Naku, lumala. Mukhang hindi yata. Bumili ka lang doon sa butika. Kita nyo? Alam nyo, lahat ng bagay may panahon. Amen? Huwag kayong matisod sa Diyos dahil ang Diyos totoo talaga yan. Naalala niyo si Pablo, may karamdaman si Pablo. Amen? Ilang beses yan nalangin para pagalingin sa isang araw? Ilang beses yan nalangin? 3 times. Pero pinagaling ba si Pablo? Hindi. Dahil ang biyaya ng Diyos sapat na sa kahinaan ni Pablo. Amen? Namatay si Pablo na may karamdaman pisikal. Kaya huwag kayong matisod sa Panginoon. Lahat ng bagay ay mayroong dahilan. Hallelujah. Kapag ikaw ay totoong tinawag ng Diyos at kasama ka sa planong mapasama ka sa nobya ni Kristo, may layunin ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Kaya dapat natin gawin ngayon, mga kapatid, habang hinihintay natin na matapos
ang biyayang ito at darating ang kapangyarihan na ibubuhos sa atin, ang ating gagawin, kailangang lumago tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil kung hindi tayo lalago sa biyaya ng Diyos, mapag-iwanan tayo mga kapatid. At ang mga kasulatan ay hindi natin maintindihan. Kagaya sa panahon ni Pablo, ang kanyang mga sulat ay maraming nagkakamali. Hindi maintindihan na kahit man si Pedro, nahirapan din siyang umunawa. Dahil mas mataas ang karunungan ni Pablo na kuha, ibinigay sa kanya, kaysa kay Pedro. Amen? Aminado si Pedro. Tingnan natin ang unang Pedro. At ganun din ang nangyayari ngayon sa ating panahon. Nangatisod sila dahil gumawa sila ng sariling interpretasyon sa Biblia at sa spoken word. Kaya ang sabi, sa'yo na lang yung Biblia mo. Kasi hindi na niya maintindihan. Hallelujah. Ang sabi dito ni Pedro, sa 2 Pedro chapter 3, verse 16, 2 Pedro chapter 3, verse 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon, 15 muna, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan ko kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, at ikakapahamak din nila. Nakita ngayon? Marami na yan ngayon. Ang Biblia at ang spoken word, nahirapan silang unawain. Kaya inuunawa nila sa sarili nilang kaisipan. At iniisip nila na si Brother Branham ang interpreter ng Biblia. Narinig na ba nyo yan? Ang sabi na ang interpreter daw ng Biblia ay si Brother Branham. Marami na nagsabi niyan. Wala nang trabahong Holy Ghost. Sino ba yung interpreter? Di ba ang Espiritu Santo? Nakita nyo? Marami na. Nangasinsay sila. Dahil sa malalim na karunungan na ibinigay na Diyos kay Brother Branham at sa mga apostol, ay hindi nila maintindihan. At ito'y sa ikakapahamak nila. Hallelujah. Si Brother Branham daw ay hindi na nagkakamali. At mayroon naman akong nakausap, ang sabi, walang problema kung susundan mo si Brother Branham kahit siya nagkakamali. Dahil kung sinusundan mo siya kahit mali, siya ang mananagot para sa iyo. Sabi ko, paano kung naiintindihan mo mali, susunod ka pa kahit mali? Basta, para sigurado ka. Dahil minsahero natin siya, mananagot siya kung siya nagkamali at sinunod mo. Sabi ko, mali na katuwiran yan. Kung nalaman mong mali, susunod ka ba sa mali? Hindi ka susunod sa mali. Katulad ni Brother Branham. Si Martin Luther, si John Wesley, nagbautismo sa Trinity Baptism. Father, Son, and Holy Ghost. At nung makita ni Brother Branham na mali, sinundan ba ni Brother Branham? Hindi. Hindi sumunod ang propeta. Ganon din dapat ngayon. Pero hindi maiwasan, baka doon talaga sila tinalaga. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, nung oras na, mabilis lang. Tayo ay may hinihintay na anointing. Dahil kung wala ang anointing, papaano tayo lumabas upang humarap sa kanila? Sipin natin buong mundo yan. Nagkakaisa ang mga pinuno ng mga bansa. Naku, pag pinuno ng mga bansa, susunod lahat ng nasasakupan yan. Mga cabinet member, gobernador, senador, susunod yan. Dahil ang sabi sa Biblia, ang babae ay nakaupo sa maraming tubig.
Amen? Mga hari at mga wika at mga bansa, kontrolado niya. Ng babae na yan, Roman Catholic religion. At tanda natin, hindi ang Rusya, hindi ang komunista ang maghari. Ang revived Roman Empire. Hallelujah. Bagamat ang Rusya ay parang napakalakas, pero tandaan ninyo, matagal na sanang talo ang Rusya kung hindi pa sinusuplayan ng North Korea at China ng mga sandatang pandigma. Kaya tumagal ang digmaan. Pero kung hindi siya sinusuplayan ng mga sandata ng North Korea at China, talo na sana siya sa Ukraine. At ang Iran ay tumutulong din sa Rusya. At yan ay plano ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Espiritu Santo kay Brother Branham, huwag matakot sa komunista. Yan ay maso ng Diyos. Matakot kayo sa Roman Catholic religion. Dahil siya yung huling imperyo na lilitaw sa balat ng lupa. So ilang imperyo ba ang magkokontrol sa buong mundo? 7 empire. Amen? Egyptian Empire, Syrian Empire, Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Roman Catholic Empire, the revived Roman Catholic Empire. Walang komunista doon. Amen? At tayo ay nabubuhay na sa 10 daliri. Ang 10 bansa. Hallelujah. Ang hinihintay na lang kapag lumitaw itong maliit na sungay, na kapag siya lumitaw, 3 ang mabubunot. Ibig sabihin, hindi pa talaga pumasok itong huling papa na ito. Amen? Dahil pag pumasok siya, may 3 mabubunot. Doon sa 10, may 3 mabubunot. Kaya ang sabi ng Apocalypse chapter 17, verse 16 siguro yun, siya ay sa 7 at siya ay sa 8. Bakit? Pumasok siya doon sa 10, nawala ang 3, pumasok siya ay sa 7, siya rin ang 8. The revived Roman Empire. Siya ay sa 7, siya ay sa 8. At patungo na siya sa kapahamakan. Hallelujah. So mga kapatid, anong gagawin natin? Magsilago tayo sa biyaya ng Diyos. Sa mga baguhan, ang sabi ni Pedro, unang Pedro chapter 2, tingnan natin. Verse 1, kaya't sa paghiwalay ng lahat ng kasamaan, alam, mawala ang lahat ng kasamaan. Amen? At lahat ng pandaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili. Panaghili. Di ba inggit ito? Inggit ito, di ba? Panaghili? Tama ba? Inggit? Alam mo, Brad, ang daming membro niya. Ikaw, kunting-kunti. Di ka ba nainggit? Ang tunay na ministro, hindi nainggit. Amen? Dahil ang hinahanap natin, mga anak ng Diyos. Amen? Di ba sayang yung si brother, malaking isda yun? O sa'yo na lang yun, kung gusto mo, pasawa yun. Ha? Hallelujah. Verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu, upang sa pagitan nito ay magsilago kayo. Medyo lihis ang Tagalog. Amen? Pero sa English, nasain daw doon sa mga bagong panganak ang gatas na walang halo, ang salita ng Diyos, para lumago. Amen? Lumago. Ang sabi diyan, nasain ninyo. Sa mga katuwid, mga kapatid, ang paglago bilang Kristiyano, ninanasa mo yan. Ninanasa mo yan. Huwag mong sabihin na, ay, dumadalo naman ako, Brad, linggo-linggo, nakikinig ako kay pastor. Pero wala kang pagnanasang lumago. Parang ganito lang yan pasok ng pasok sa school, hindi naman nakikinig. Hindi interesadong lumago ang karunungan.
So ang paglago, nasain ito mga kapatid. Amen? Dahil sabi dyan, nasain ninyo ang gatas na walang halo, ang salita, upang kayo lumago. Hindi sinabing magtitiktok kayo maghapon para kayo lumago. Hindi. Alam niyo yung gadget na yan? Yan ay malaking hadlang yan sa paglago. Alam niyo, sabi ni Pablo, huwag yung pighatian ng Espiritu Santo, nasa inyo ipinantatak hanggang sa araw ng katubusan. Kapag TikTok ng TikTok, mapighati ang Espiritu Santo, hindi yan maghahayag sa iyo. At maramdaman mo na lang, wala ka ng ganang magbasa. Wala ka ng ganang manalangin. Wala ka ng ganang magbulay-bulay. Dadalo ka sa gawain, dadalo ka lang para sabihin dumalo. Wala ka ng pagnanasa. Bakit? Nawala ang alab sa puso dahil napighati ang Espiritu Santo. Wala nang ganang sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga mga pulis virgin, bakit sila naiwan? Kasi mga mangmang. Ang mga salitang kailan napakinggan, hindi nila sinusunod. Dalo ng dalo, pero hindi sumusunod. Sabi ni Pablo, hindi ba ang tagasunod ang inaaring ganap? Hindi ang tagapakinig, kundi ang tagasunod ang inaaring ganap. Roma chapter 2 verse 13. Anong sabi diyan? Ang tagasunod daw ang inaaring ganap, hindi yung tagapakinig. Sabi dito. Verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga matuwid. Hallelujah. At anong ginawa ngayon ni Satanas? Alam mo, may bagong TikTok ngayon. Buksan mo muna ang cellphone mo. Saglit lang. Silipin mo lang. Pag silip mo ngayon, di mo na malayan, 2 oras ka na pala. Pagdating sa Biblia, pagod na ako, nantok na ako eh. Kita nyo, pagdating sa Biblia, hindi na mabuklat-buklat. Pero ang cellphone, ayaw ihiwalay hanggat maaari. Hindi masama ang cellphone, napakaganda niyan. Dahil yan ang source para makuha tayong balita sa iba't ibang bansa. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay sa akin matuwid, pero hindi lahat ng bagay ay nararapat. Hindi ako nagpaalipin kahit kanino man. Hallelujah. Kaya kung nasain mo na ikaw'y lumago sa mga kapahayagan ng mga salita ng Diyos, sikapin mo. Kaya sabi ni Pedro, tiyakin mo ang iyong pagkatawag at ang pagkahirang. Hallelujah. Upang makapasok ka na sagana sa kaharian ng Diyos. Make your calling and election sure. Nagbabasa ako, Brad. Ilang oras? Kaunti lang. Sa cellphone. Medyo matagal-tagal, Brad. Napasarap ako eh. Lalago ba? Lalago, pero ibang paglago. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi ako pastor ha. Kaya minsan di maiwasan talaga na, kaya sabi nga eh, ang mga police virgin, saka na sila nagtitrim, nung binasa kayo na ni Pastor Arke, nung nandoon na sila sa dakilang kahirapan, naglaban ang kanilang mga damit. Yung katwiran na lang baluktot, doon na nila iniwanan. Pero may biyaya pa, sige pa rin ang katigasan ng ulo. Bagamat alam nila ang salita ng Diyos. Ang mga pangit na ugali hindi pa iniwanan. Nung maiwanan sila, huling baraha, itrim na natin lahat. Maglaban na tayo, mga kapatid. Laban natin ito sa salita ng Diyos. Doon na, pero ano nangyari? Di na mabilang sa dami. Sabi nga na Maharlika, ginogorgor na ng Antikristo. Kita nyo? Payag ba kayong dadaan pa doon? Sabi nga ni Pastor 5 months, mahirap. 5 months tormention. Oo. Yung isang buwan nga lang sobrang hirap na, 5 months yun. Para lang ipalasap ng Diyos ang kanyang galit. Hallelujah. Mga kapatid, mag-ingat tayo sapagkat
Ang kaaway ay napakatuso. Sabi nga ni Brother Branham, kapag siya'y kumilos, talagang napakaganda ng kanyang plastada. Kasi siya ang hari ng mga politiko. Amen? Siya ang hari ng mga politiko at hari ng mga reliyoso. Kaya pag naglatag siya ng plataforma, talagang mapasakay ka. Sipin mo, kapag siya ay lumitaw na, anong sabi doon sa unang Thessalonica chapter 5? Ito ang panahon. Kapayapaan at katiwasayan. Amen? Pero bigla na lang darating sa kanila ang pagkawasak at hindi sila makakatakas. Ngunit tayo na mga hindi anak ng dilim ni hindi anak ng gabi, ay hindi tayo madatnan ni Kristo na gaya siya ng magnanakaw. Sa madaling salita, malinaw sa atin ang pagdating ni Kristo dahil tayo ang sadya. Amen? Hallelujah. Napakahalaga ng mga tanda, mga kapatid. Kapag hindi ka marunong umunawa sa mga tanda, kaya nga may mensahe sa Brother Branham, recognizing your day and its message. Pag nabasa niyo yan. At mayroon pa siyang sinasabi, 1 in a million. So ang nubya ay 1 in a million. Sabi niya, ilang million ba yung naglalakad, lumabas mula sa Egypt? Napakarami, kulang-kulang 2 million. Pero ilan lang nakapasok sa promised land? Na kahit si Moses na hindi sumuway, ay hindi, sabi nga, hindi sinasanto ng Diyos. Pinatay. So 1 in a million. Panahon ni Noah, 8 kaluluwa. Pero hindi siya tipo ng nobya. Si Enoch ang tipo ng nobya. Amen? Rapture si Enoch. O ilang taon namuhay si Enoch nakasama ang Diyos? 300 years. Sipin nyo, 300 years namuhay kasama ang Diyos. Walang kapilusip. At ang kapilusip ni Enoch ay ang Diyos. Brother Beck, di ka naman talaga nakipagpilusip ayaw nyo sa akin At saka ayaw ko rin sa inyo. Kasi patay ang Diyos mo Ayaw ko ng aking Diyos ay patay. Hindi ako makipagpilusip. Kailangan sa Diyos tayo makipagpilusip. Hallelujah. Dahil ang tunay na pilusip ay ikaw at ang Diyos. Amen? Unang Juan chapter 1 verse 7. Anong sabi doon? Yan ang tunay na spiritual fellowship. Hallelujah. Anong sabi doon? Yan ang spiritual na fellowship. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kapag lumakad ka raw sa liwanag ng salita ng Diyos, may fellowship ka sa isa't isa. Sa makatwid, kung ikay nandoon sa kabundukan pero namuhay ka sa salita ng Diyos, may kapilusip ka. Sino yung mga kapilusip mo? Yung nasa iba't ibang dako na namuhay din ayon sa salita ng Diyos. Spiritual fellowship. Pero kung nandito ka pero hindi ka namuhay ayon sa salita ng Diyos, wala kang fellowship. Physical fellowship mayroon, pero spiritual fellowship wala. Hallelujah. Kaya nga sa huling panahon na ito, mga kapatid, ito yung panahon na unti-unti na silang tumalikod sa salita ng Diyos. Ano sinabi sa Isaiah chapter 4 verse 1? Tingnan natin. Yan yung panahon natin ngayon. Isaiah chapter 4 verse 1. At 7 babae ay magsisihawak sa isang lalaki. 7 church ages yata ito Sa araw na yaon na magsasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling aral, sariling tinapay, at magsusuot ng aming sariling katuwiran. Kasuutan. Baluktot na katuwiran. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kadustahan. Tawagin mo lang kaming Christian, kahit denominasyon kami. Nakuha nyo?
7 babae sa araw na yaon, hahawak sa isang lalaki, at magsasabi, kakain kami, sarili naming aral. Magsusuot kami ng sarili naming kasuotan, katuwiran, mga baluktot. Ha? Tawagin mo lang kaming Kristiyano, maalis lang ang aming kadustahan. Di ba ganyan ang nangyayari ngayon? Yan ang nangyayari ngayon. Brad, sis, ano ka? Christian. Doon pa lang sa ayos, panlabas wala na, laglag na. Di ba? Wala na sa ayos. Kita ninyo? Pero, Christian. Tawagin mo lang kami sa iyong pangalan. Magsusot kami ng sarili naming damit. Kakain kami, sarili naming tinapay. Huwag mo na kaming pakialaman. Basta kami dumadalo at kami Kristiyano. Hallelujah. Yan ang nangyari ngayon, mga kapatid. Ipinagbili na ang ating Panginoon. Ipinagbili nila muli. Doon sa Hebreo chapter 4, tumama sila doon, mga kapatid. Verse 6. Tingnan natin at mag-alas 5 na. Sabi dito, Hebreo chapter 6, verse 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, ito'y may alam sa message ito, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, may kaloob din. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, alam niyang mensahe sa kanyang panahon, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Matindi, may kaloob din, nagpapagaling. Hallelujah. Nakalasap ng kapangyarihang darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Matapos makilala ang mensahe sa ating panahon, mayroong kaloob ng pagpapagaling at iba pang mga bagay, tumalikod. Wala nang pag-asa pang makabalik. Amen? At mayroong marami ngayon yan. Tumalikod. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid, yan ngayon ang ating panahon. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Nakalasap ng kapangyarihang darating. Hallelujah. Pero tumalikod. Nabuhusan. Nabasa. Pero walang laman sa loob. Nabasa lang. Subukan ninyong gasira. Basahin ninyo ang mitsa ng gas. Pero walang gas doon sa loob ng garapa. Sindihan ninyong basa na mitsa. Di ba sumisindi? Pero kalaunan namamatay. Subukan mo na maglagay ka ng mitsa, punuin mo sa gas, nandoon ang mitsa, sindihan mo. Tuloy-tuloy lang ang liwanag. Bakit? Mayroon doon sa loob, may stock. Amen? Pero yung nabasa lang, nabuhusan lang, naubusan. Ang sabi doon sa Mateo 25. Naubusan. Bakit? Inatuyo Nabuhusan lang. Walang stock doon. Di ba yung gasira nung araw? Kailangan maraming gas para tuloy-tuloy. Kaya lang may problema minsan Nag-aagiw pag hindi magandang mitsa. Diba? Parang namumulaklak yung dulo ng ano. Kaya ang gagawin mo doon, kailangan maganda ang mitsa. At kung hindi magandang mitsa, aap yun, kukurap-kurap, alisin mo unti-unti yung parang bulaklak para gumanda ang liwanag. Ganon din ang manampalataya. Alisin mo lahat ng pangit sa buhay mo. Amen? Para madagdagan ka ng liwanag. Para si Kristo, tuloy-tuloy lang ang mangusap sa iyo. Brad, 24/7 nakausap ko ang Ama. Naalala niyo yun? Sa Jabez? 24/7? Yung namatay na? Oo. 24/7 nakausap ang Ama. Pero ano nangyari? Namumusong na siya sa Diyos.
Biro mo 24/7. Matindi yun. Aba, pag 24/7, mabigat yan mga kapatid. Yung pala iba ang kausap. Ha? Mga kapatid, huwag tayong padaya. Subukin natin ang lahat ng Espiritu, sabi ni Juan. Praise the Lord. Dahil napakarami ng mga antikristo ngayon. Marami na. Nasa taas ng kapahayagan na lang natanggap. Sabi nga ni Brother Branham, sa mga manggagawa, 3 bagay ang dapat ingatan. Ano yung 3 na yon? Babae, pera, at karangalan. Babae ang number 1. Pangalawa, pera. Alala ko ha, kilala niyo si Brother Rocky Beralio? Evangelist yun. Grabe yun. Talagang, sabi mo talaga, ang kaloob nun matindi. Magtatapos na kasi ako. Sabi niya, Brother Vic, minsan ako'y nangaral. Talagang mainit ang pangangaral kasi evangelist. Nung magkapanagpo ang tingin niya sa isang sister, yung ipapangaral niya nawala. Sabi niya, kaya Brad, pag ikay nangaral, huwag kang tumingin sa baba, doon. Sabi ko, bakit? Eh, nangyari sa akin yan. Nagpanalubong ang tingin namin ng sister. Nawala ang aking ipapangaral. Sabi ko, di, nadali ka. Sabi niya, pag nangaral ka, tingin ka doon. Alam niyo, maraming ang kaaway. Amen? Ngayon mga kapatid ko, dito na ako magtatapos. Sa unang Juan chapter 4, ang sabi dito, verse 6, tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Yan daw ang pagkakilala. Ngayon dito italo natin sa verse 15 ng chapter 4 ng unang Juan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nanahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. E paano yung nagsasabi na ang anak ang tunay na Diyos? Nananahan ba sa Kanya ang Diyos? Malinaw to. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nanahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. At ang nakakilala at ating nakikilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid? Pag ikay nananahan sa Diyos, ang Diyos ay nananahan sa iyo. At ito pa mga kapatid, dito sa unang Juan pa rin, chapter 4, verse 7, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Sino man daw na born again na, ay nakilala niya ang Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kapag born again ka na, hindi mo na kilalanin na si Kristo ang Ama. Dahil makilala mo na ang iyong Ama. Pero pag hindi ka pa na ipanganak, hindi mo makilala ang Diyos. Yan ay isang sign mga kapatid sa ipinanganak at hindi pa ipinanganak. Sa mga ipinanganak, nakilala niya ang Ama. Sa hindi pa ipinapanganak, di pa na born again, hindi pa niya kilala ang Ama. Marahil sabihin niya, kilala ko na yan, pero wala talaga siyang kapahayagan. Tandaan natin, ang pagkakilala sa Diyos ay kapahayagan. Amen? Pag dumating sa iyong kapahayagan patungkol sa bagay na yan,
Hindi ka na pahapay-hapay dito doon. So mga kapatid, ang oras ay paubos na. Tandaan ninyo, may hinihintay tayong kapangyarihan. At ang lahat na mayroong Holy Ghost baptism, sabi ni Brother Branham, yan ay gigisingin yan. Natutulog lang yan. Gigisingin. Dito, sa panahong ito, sa huling araw, gaya ng binanggit doon, balikan natin sa Aklat Mga Gawa, chapter 2, verse 1, sa English, sa Tagalog, di gaanong malinaw. And when the day of Pentecost was fully come, sa pinakahuling araw, ika-50 days, sa anino, sa lumang tipan, ibinuhos ang kapangyarihan. Ganon din dito. Sa iglesyang isisilang, bubuhusan ng kapangyarihan upang matupad ang kasulatan na ang aking bayan ay hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya. Bakit tayo mapapahiya? Itinalaga tayo higit pa sa isang mananagumpay. Amen? At nakasumpong tayo ng saganang awa sa Diyos. Ayon sa aking binasa kanina sa unang Pedro chapter 1 verse 3, na tayo ay nakasumpong ng saganang biyaya sa Kanya sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Pag sinabing nakasumpong ka ng saganang biyaya, mga kapatid, higit ka pa kay Elon Musk. Ha? Ano ba si Elon Musk? Gumagawa ng mga space na mga para daw maglipat ng tirahan. Every 2 years may biyahe, wala nang balikan. Siya yun, nagfinance. Kung nakasumpong ka ng saganang biyaya sa Diyos, higit ka pa roon. Amen? Napakayaman mo na. At ang mga kayamanan ng kalulhatian ng Diyos ay ihahayag sa iyo. Roma chapter 9. Hallelujah. Roma chapter 9 verse 21. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa sa ikahiya. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang galit at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda na sa pagkasira at upang ipakilala ang kayamanan ng kanyang kalulatian sa mga sisidlan ng awa. Sino ang makakaalam sa mga kayamanan ng kanyang kalulatian? Yung mga sisidlan ng awa. Amen? Kaya hindi katakataka na ang nobya ni Kristo mapupuno ng kapahayagan. Amen? Dahil sa kanila ay pagkaloob na makaunawa sa mga kung ano ang mga kayamanan na naroon sa kalulatian. Dahil nakasumpong ka ng saganang biyaya. Kaya nga si David sa halip na batuhin hanggang sa mamatay, dahil pinatay niya si Urias at kinuha niya si asawa, kahit buhay pa si Urias, dapat talaga siya mamatay. Amen? Pero nakasumpong siya ng saganang biyaya. David, hindi ka mamatay. Hallelujah. Ganyan ang nobya, kapatid. Nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Dahilan kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Dahilan kay Kristo Jesus na nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo, nakasumpong ka ng biyaya. Hallelujah. Sabi ng tinig kay Pedro, Pedro, magbangon ka, magkatay ka, kumain ka. Sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo naman na wala pang sumayad sa aking bibig na maruming bagay. Anong sabi ng tinig? Pedro, ang nilinis na, huwag mong tawaging marumi. Sa makatuwid, hindi pa tayo sinilang, nilinis ka na. Amen? Ang nilinis na Pedro, huwag mong tawaging marumi. Tumutukoy sa iba't ibang lahi ng mga tao, ang mga hayop na nakita ni Pedro sa pangitain. Ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang tawaging marumi. Hallelujah. Di ba napakaganda kapag nahayag sa iyo yan? Kaya nga minsan pag nadapa tayo, mayroon talaga nagtulak, bumangon ka.
May mga nadapa, ayaw nang bumangon. Pero may nadapa na ilang bisis, sige pa rin, babangon pa rin. Bakit? May biyaya, saganang awa. Amen? Saganang awa. Umaakay sa iyo. Dahil higit na nagana ang biyaya kaysa kasalanan. Roma 5:20. Ang ating panahon, sagana ang katampalasanan at kasalanan, kasamaan. Pero ayon sa Roma 5:20, nahigitan pa sa biyaya. Amen? Hallelujah. Higit pa na nagana ang biyaya. Nakita ninyo ang mga anak ng Diyos? Kaya tayo na nakasumpong ng biyaya, magpapatuloy tayo. Ang panahon natin ay magulo na at huwag niyong isipin na ang bansang ito makaiwas sa kaguluhan, darating din tayo dyan. Dahil sinabi na, kaharian, laban sa kaharian, bansa, laban sa bansa. Kagutom sa iba't ibang dako, lilindol sa iba't ibang dako. Hindi tayo makakatakas yan. Lalo na ang ating presidente, masyadong kumapit sa Amerika. Ha? Di niya alam, dinadaya lang siya. Masyado siyang hanga-hanga sa Amerika. Dapat gumitna na lang siya, nag-neutral na lang siya. O kaya nakipagkaibigan na lang siya. Ha? Pumayag na lang sana sa langis 60-40. Ha? Para mapakinabangan pa bago mag-rapture. Alam nyo, ang ating bansa, grabe ang sumpa ditong pumasok. Alam nyo, ang asawa ng ating presidente, bumubuto yan sa babae sa babae kakasal, lalaki sa lalaki kakasal. Bumubuto siya sa mga buntis magpalaglag. Di ba jablo yan? Ganyan ang ating first lady. Ha? Kung alin pa yung mga masasama, yung pang susuportahan. Hallelujah. Kaya wag natin isipin na ganito tayo palagi mapayapa. Hindi. Darating talaga ang panahon magulo. Hallelujah. Tayo magsitayo mga kapatid, pagkat pareho tayong kanina pang gustong umuwi. Pero dahil sa mga salita ng Diyos, tandaan natin, kapag dumating na ang huling araw ng 7 church ages, pag nagwakas na yan.